Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po, si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, libreng gas refill at inumin sa mga motorcycle rider, handog ng local coffee brand sa Talisay, Cebu. Oil price monitoring app na GasWatch PH, binuo ng isang Pinoy kasabay ng patuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Japan, may alok na trabaho sa higit 300 Pinoy healthcare workers. Dalawang Filipino resto, kabilang sa 51 to 100 list ng best restaurant sa Asia ngayong 2026. DepEd, PSC at DILG nagsagawa ng inspeksyon para sa 2027 palarong pambansa. At American band Laney may concert sa Pinas sa Nobyembre. Sa ating unang The Better News ngayong araw, para sa mga nangangarap magtrabaho sa abroad, dahil may alok na trabaho ang gobyerno ng Japan para sa 300 Pinoy healthcare workers at 50 nurses. Sa anunsyo ng Japanese Embassy, ang mga makakapasa ay pag-aaralin din ng Japanese language o Nihongo sa loob ng 6 na buwan sa Pilipinas at karagdagang 6 na buwan sa Japan na may kasama pang allowance. Ilan sa mga kwalifikasyon para sa nurse at care workers ay kailangang graduate ng Bachelor of Science in Nursing with PRC license at may minimum na 3 taong work experience sa field. Para sa iba pang detalye at kumpletong impormasyon, bisitahin lang ang official page ng Department of Migrant Workers o DMW. Bukas naman ang nasabing aplikasyon hanggang sa 5 ng Abril. Kindness goes a long way. Yan ang pinatunayan ng coffee company na ito mula sa Cebu na hindi lang naghatid ng libreng gas refill sa mga motorcycle riders, kundi na mahagi pa ng libreng inumin. Perfect na pampakalma sa nagtataas ang presyo ng langis. Ang mga detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Sa harap ng tumitinding krisis sa krudo, nagpamalas ng bayanihan ng isang local coffee brand sa Talisay sa Cebu. Ang dalawang sister companies naghatid ginhawa sa mga umaaray na motorista sa tulong ng libreng refill sa isang gas station sa kahabaan ng Cebu South Coastal Road sa poblasyon. At ang siste, hindi lang basta refill, kundi full tank pa. Sa post ng flagship coffee shop, nakasaad na ginawa raw nilang hakbang upang pagaanin ang buhay ng mga individual na umaasa sa araw-araw na pagbiyahe upang may pangtustos sa kanilang pamilya. Sa ganitong paraan man lang daw ay makapagbigay sila pabalik sa mga tinawag nilang hard workers sa kalsada. At bilang pandagdag good vibes, may pabonus pa silang malamig na kape at lemon juice para sa mga nakasali na drivers. Batay sa mga ulat, lumobo na sa higit 117 pesos ang kada litro ng diesel sa naturang gas station, habang aabot na sa halos 95 pesos kada litro ang gasolina. Epekto pa rin ng tensyon sa Middle East. Una rito, umarangkada na rin ang fuel subsidy ng gobyerno sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga POV owners bilang suporta sa pagsipa ng presyo ng krudo. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa gitna pa rin ng patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo sa bansa, palaisipan na sa mga motorista kung mayroon pa kayang murang presyo ng gasolina ngayon. Kaya naman isang application ang binuo kung saan maaaring bantayan ng mga consumer ang presyo ng gas araw-araw at kung ano ang pinakamurang mabibili ngayon sa merkado. Kung ano ang hashtag Wise App na yan, alamin sa The Better News Report ni James Galange. Sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa Middle East, epekto nito ay patuloy pa rin ang pagsipa ng presyo ng petrol sa merkado, kung saan apektado ang iba't ibang konsumo ng langis sa Pilipinas.
Kaya naman isang application na kasalukuyang dinidevelop ng tech developer na si Kat Adrias na kayang i-monitor ang magigalaw ng presyo ng gasolina at ito yung tinatawag niyang GasWatch PH. Dito ay pwedeng masilip ng publiko ang pinakamurang gas na mabibili ng mga consumer sa National Capital Region o NCR. Hassle-free ang naturang application dahil sa mahigit 1,000 gas station sa Metro Manila ay pwedeng i-categorize ng publiko ang settings na nakadepende sa kanilang lokasyon, uri at brand ng langis. Habang para naman sa mga may food business o di naman kayo panggamit sa bahay, makikita rin sa naturang app ang presyo ng mga cooking gas gaya ng gasol, LPG at Solane. Samantala, paalala naman ng Department of Energy o DOE na patuloy pa nila pagsirit ang presyo ng petrolyo kung sakali magtatagal pa ang sigalot na nagaganap sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Kung saan apektado ang pag-import ng langis ng isara ng Iranian military, ang Strait of Hormuz, ang oil shipping choke point ng mga barkong nag-aangkat mula sa Middle East. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang turismo naman tayo. Muli na naman kinilala ang ganda ng Pilipinas dahil kabilang ang Boracay Island sa listahan ng Asia's Best Islands ayon yan sa isang Singapore-based travel magazine. At the better news ihatid sa atin ni Mili Borja. Ikinatuwa ng Department of Tourism ang pagkakasama ng Boracay Island bilang ika-6 na Best Island in Asia sa Destination Reader's Choice Awards 2026. Ayon sa DOT, patuloy ito ng patuloy na pag-angat ng Boracay bilang isa sa mga pangunahing destinasyon ng turismo sa rehiyon. Kilala sa puti nitong buhangin, malinaw na tubig at world-class na karanasan para sa mga turista. Sa 19th edisyon ng Naturang Awards, kinilala ang kahusayan sa industriya ng paglalakbay sa Asia Pacific, kabilang ang mga nangungunang isla, hotel, airline, at iba't ibang travel experiences batay sa boto ng mga mamabasa. Magugunit ang kamakailan, napasama rin ang Palawan bilang Best Island in Asia dahil sa mga malilinis na dalampasigan, limestone cliffs, at mayaman na marine biodiversity na umaakit sa mga lokal at dayuhang turista. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At kung kainan ng pag-uusapan, napatunayan na naman ang pagiging home of good food ng bansa matapos mapabilang ang dalawang Philippine restaurant sa 51 to 100 list ng Best Restaurants in Asia this 2026. Kung ano ang mga resto na yan at pwede natin puntahan, alamin sa report ni Dustin Bayog. Dalawang Filipino restaurants ang nakapasok sa 51 to 100 list ng Asia's 50 Best Restaurants ngayong taon. Sa listang nilabas ng Asia's 50 Best Restaurants, nasa 71st place ang Toyo Eatery Restaurant sa Makati City. Habang nasa kasadang pwesto, ang restaurant na Celera na mula rin sa Makati. Ang Toyo Eatery ay pagmamayari ng mag-asawang Jordi at May Navarra kung saan prioridad ng mga Pilipino at pagkaing Pilipino. Kabilang sa menu ng Toyo Eatery ay mga kakaibang pagkain ng kamayan kung saan ninanggan yung mga customer na kumain gamit ang kamay habang nakaserve ang pagkain sa dahon ng saging. Noong 2023, nasa 42nd spot ito at umanga siya sa 24th spot noong 2024 habang nakaraang taon na ay bumalik ito sa 42nd spot. Samantala, ang Celera ay mula kina Nico Santos at Queenie Villar na isa ring 1-star awardee ng Michelin Guide. Ayon sa website, nag-aayos sila ng Asian cuisine na may impluwensya mula sa iba't ibang kontinente. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dako naman tayo sa Taguig City dahil bukas na sa syudad ang pinakabagong Eco Park Phase 2 sa Western Bicutan. Bagong pasyalang tiyak na hindi lang ang preskong hangin ng dala kundi saya at recreational space para sa mga residente at iba pang mga namamasyal. Ang iba pang detalye, alamin sa report na ito. Sa pangalawang pagkakataon, muli nagkaisa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang Taguig LGU para magtayo ng isang urban eco park. Matatagpuan yan sa Bayani Road, Western Bicutan para sa mga Taguigenyo na naghahanap ng maayos, malinis at mas accessible na public open spaces sa syudad. May lawak ito na 1,470 square meters ang mga bagong rest areas at recreational areas na formal na binuksan sa pangunguna mismo ni Taguig Mayor Lani Cayetano at ng MMDA Chairman Attorney Romando S. Artes. Ang Eco Park na ito ay parte ng lumalaking Adopt a Park initiative ng MMDA na nagsasaayos ng mga open spaces at underutilized parks upang mapakinabangan bilang green parks.
Gayun din ang Taguig LGU na naniniwala sa pagsusulong ng mas accessible, sustainable at maayos na public open spaces para sa lahat. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng palakasan, ngayon pa lang nagsisimula na ang paghahanda ng Philippine Sports Commission o PSC at ng Department of Education o DepEd sa paghahanda para sa 2027 palarong pambansa. Isa kasing joint ocular inspection ang isinagawa ng mga ito sa Tarlac Province at Zambales na kabilang sa 3 lugar na nagbid para maging host ng naturang National Multi-Sports Event. Basta sa Balitang Sports, ihatid yan ni Matchpoint, Mili Borja. Nagsagawa ng joint ocular inspection ng Department of Education, Philippine Sports Commission at Department of Interior and Local Government sa Tarlac Province at Zambales bilang bahagi ng paghahanda sa pag-host ng Palarong Pambansa 2027. Ang dalawang probinsya ay kabilang sa 3 lugar na nagbid para maging host ng naturang Palarong Pambansa habang nagpahayag din ng interes ng Quezon City. Pinangunahan ng inspeksyon ng DepEd Undersecretaries na sina Malcolm Garma, Peter Irving Corvera at Mel John Versosa kasama si PSC Chairman Pato Gregorio at DILG Assistant Secretary Elizabeth Lopez de Leon. Layunin ng inisyatibong ito na tiyakin nakahandaan ng mga pasilidad at papaigting ang paghahanda para sa mas maayos na pagdaraos ng Palarong Pambansa. Bahagi rin ito ng mas malawak na plano upang iayon at pag-isahin ang dalawang pangunahing grassroots sports program ng bansa, ang Palarong Pambansa at Batang Pinoy, na nagdalayong palawakin ang partisipasyon ng kabataan at makabuo ng mas malinaw na landas para sa mga atletang Pilipino patungo sa kompetisyon sa Southeast Asia, Asia at maging sa pandaigdigang entablado. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news para sa Pinoy fans ng Lainey. Ang American pop rock band kasi magbabalik Pinas sa Nobyembre. Mga detalye tungkol sa Philippine leg ng kanilang Soft World Tour, ihahatid sa atin ng ating showbiz, Angel. Dadalhin sa Pinas ng American pop rock band na Lainey ang kanilang Soft World Tour. Not just 1, not 2, but 3 shows ang inihanda ng I Love You So Bad hitmakers para sa Pinoy fans. Batay sa anunsyo, una sa Cebu na gaganapin sa SMC Side Arena sa November 6, habang sa November 8 sa Philippine Arena naman ito magtatanghal. At ang third and final show ay sa Crocodile Park Concert Ground sa Davao sa November 14. Kung matatandaan, huling nag-concert sa Pinas ang Lainey na nagpasikat ng mga kantang Malibu Nights, 13, Super 4 through these years noong October 2024 bilang bahagi naman ng kanilang A Beautiful Blur World Tour. Para sa DZRH TV, ito pa ng showbiz, Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kayo limutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.